Mic test, sir. Hello. Ayan, okay, meron. Pwede na? Oo. Okay, so... Okay. Ini-edit mo pa yan? Oo, mag-edit pag natapos. So, kasama ko pa rin si Sir Nick. Sir Nick, nahihirapan ako i-pronounce yung surname mo. Nick Bognot. Bognot, ayan. Hindi yung Bognotin, ha? Masayahin tao ito. Kaya si Sir ang pinasabi ko ng surname niya kasi baka magkamali ako ng bigkas. Magalit sa akin. Nick. Okay lang. Ayan. So, si Sir Nick, kakaiba rin ang kwento. Nung tinawagan niya ako or tinext niya ako, minessage niya ako sa Facebook, sa Messenger, sinabi niya na pako yung kanyang crop. Nagka-interest kagad ako kasi yung alam ko, ang pako ay organic. At ang mga plano ko na itatanim doon sa farm ko, doon sa Tanay, ay mga ganitong klaseng crop. Though hindi ko naisip yung pako. Ngayon, nagkukwentuhan kami ni Sir Nick, nagkaka-interest ako. Tama. Ayan. So ngayon, nabanggit kanina, nag-umpisa sila Sir Nick doon sa 10 pirasong paso. Hindi, paso. Tanim na ganun. 10 pirasong pako. tanim mismo. Oo, yun lang. Oo, yung parang yung pinaka-planting material na. Sa 10 yon, makikita natin, maya-maya, papakita natin gaano nakalaki yung farm. Unti-unti. Pero yung farm, nandito lang sa bakuran nila. So, literally, backyard o garden siya. Garden lang. Pero sir, kumikita ang kabuhayan. Tama? Nakakaraos. Nakakaraos. Sobrang humble si sir. Nakikita niyo po yung likod ng bahay. Yan. Dahil yan sa pako. Ayan. Sir, itur mo ako. Tara. Ayan. Ayan, nakikita niyo po ngayon yan. Ayan, yan, part na yan ng garden, ng farm. Pupunta tayo doon sa kung saan kami Nag-umpisa? nanirahan nung wala pa kaming bahay. Okay. Kung saan kami nag-umpisa nung magtanim kami ng pako konti-konti. By the way, yung sinasabi natin na umpisa na nagtanim sila ng pako. That was 2005. 2005. Marami ng istorya si Sir. Marami na makabagbag damdamin na pinagdaanan niya. Bago itong sinasabi niya na umpisa. Yan. Umpisa po ito ng Sir, ng pagbabago ng buhay niya. Oo. Mas gusto ko yung nung naging farmer ako. Kasi doon nung nagkikipagtrabaho ako. Nag-start ka nagkikipagtrabaho lang sa furniture. Ngayon, self-employed na ako. Hanggang sa nag-barbecue. Hanggang sa nag-ng bangus. Ako si Luz Ocampo Bognot. Okay, si Ma'am Luz. Kanina nung kumakain, nagkwentuhan tayo. At dami niyang kwento na yung mga pinagdaanan ninyo. Ano po yung sekreto? Paano kayo nakaalis doon sa mga sunod-sunod na, sabi mo nga sir, parang hindi mo alam saan nanggagaling yung pera na pambayad sa hospital. Ano sa tingin niyo yung dahilan bakit ano niyo lahat yan? Nalampasan niyo lahat? Overcome. Number 1, trust in the Lord. Pag nagkaroon ka ng trust in the Lord, both of you, kahit anong problema, hindi matatalo ang Panginoon. At saka sir, nung panahon na yun na talagang mahirap, nang nagkasakit yung anak namin, talagang kumbaga, ibinigay namin lahat sa kanya dahil alam namin hindi namin kontrolado ang sitwasyon. So, siya na rin ang nagbigay ng daan kung paano namin malulusutan niya. Kasi nga, kung isipin mo, hindi mo mahabot isipin kung paano ka makalabas doon doon sa sitwasyon na yon. At saka at the same time, yun nga yung pakong yan, nung panahon na yon, nagpaparami pa lang kami. Nag-uumpisa pa lang tayo, no? Nagde-develop. Ano ho ba ang naging sakit ng panganay ninyo? Ano siya, yung Guillain-Barré syndrome. Ano pong ibig sabihin nun? Ascending paralysis. Ascending paralysis, nagmula sa paa ibaba. Hanggang leeg. Siya.
Nung hanggang dito na, nag-ICU na siya kasi nga Paralysis yun. di na makahinga. Tapos hanggang sa tinubo, yung intubate na siya. Hanggang sa nagtasan dito. Ewan ko, every time na magkaroon siya ng ganyan na session o dialysis, may pera kami. Bidang tumarating na, halimbawa, yung kamag-anak. Ako, sige, this session ako. Sa akin yan, sabi. Kasi yung una kasi nung makita nung doktor na ang sakit niya is GBS. Sabi nung doktor sa akin, yung neuro ba yun? Oo, si Dr. Mamangon. Sabi niya, sir, sabi niya, mag-usap tayo. Sabi niya, Ang nakikita kong dahilan dito is, ang solusyon dyan is IBIG. Ano yun, Doc? Sabi ko. Yun, isang session yun na nagkakalaga ng 300,000, yun lang. Ang sabi ko sa kanya, one shot lang. Doc, kahit benta mo ko ng buong buo, hindi ako makakamoy ng 300,000 sa sitwasyon ko ngayon. Saan ako kukuha ng pera? Cash basis yan. Naintindihan ko kayo, sabi niya. Mag-isip pa tayo ng iba. Yung paunti-unti. Yun nga, naisip nila yung plasmapheresis. Yun ang other, Yun ang sinabi ko. other way. Pero hindi namin alam Hindi namin. na mas sa katagalan, mas malaki. Mas malaki lalo. Ngayon, Kasi matagal. ang ano ko lang doon, yung Umabot kami ng 3 months. yung pasalamat kong malaki doon, yung kaibigan ko, si Adrian, yung may-ari ng Mount Carmel. Kahit na ni isang laboratory, wala kaming in-skip dahil sa kanya. Kahit na malaki na yung utang namin, okay pa rin. Ganon. Parang lahat pinagtagpo-tagpo ng Diyos bago mangyari yun. Gaano Siguro may kalaki? purpose. Gaano po kalaki ang inabot ng gastusin ninyo? Kung Higit milyon. susumahin mo, sa tantich ako, sa kwenta ko, lahat-lahat na. Pati yung binigay nila, yung mga sinangla namin, mga 1.7. Ito yung mga umpisa. Okay, so ito po yung lumang bahay. Ito yung lumang bahay. Ito yung lumang bahay. Tapos ito po yung mga Hindi naman sa amin ito, doon sa bayaw ko. sa bayaw mo. Pinatari lang kami rito more than 15 years. So Ito po yung mga pako. ito yung mga original na pako. Ito yan. Ito yan. Ito yung mga pako. Okay. So hanggang ngayon, sir, ito pa rin yung original na plant? Kahit na hanggang ngayon? putulin mo yan. Okay. Ito yung mga pako. Oo. So yan po yung kinain natin. Ganito, Ganyan ang oo. itsura. Ganyan ang itsura, oh. Ito. Scientific name pa. 10 pako lang nung Ito yung umpisa. 10 pako. Nung umpisa. Hanggang ngayon, Hanggang buhay ngayon, pa. andito. Ay, ito pa rin, sir? Oo, kahit naputulin mo yan, uusbong pa yan. Oo. Yan. Kahit na tabunan mo ng buhangin yan, uusbong pa yan hanggat may ugat. Hanggat may ugat. Oo. So dito po nag-umpisa yung magandang kapalaran sa buhay ni Sir Nick. Itong mismong halaman na to, buhay pa after 15 years na ba? Sir? More than 15 More years. than 15 years. 16 buhay pa years rin. na. 16 years buhay pa rin yung Dito. halaman. Oo. Matagal kaming nakatira dito. Pinatira kayo dito ng bayaw nyo. Ito, nakabandon na kasi eh. 10 taong kayo nanirahan dito, sir? 15 years almost. 15 years. Almost. Kailan lang kayo lumipat sa bagong bahay? 1 year na kami doon nung September. So, ibig mong sabihin, last year dito pa kayo? Oo. Sa bahay na to? Oo, September kami ginagawa yung bahay doon. Almost 1 year din eh. Okay. Ito, tingnan mo, hindi na malinis dito. Ayan, may mga mangga kami, chiko. Sa ano ko yan, sa biyenan ko. Oh. Ito, mga Dyan. umpisa. Tapos dito ako nag-umpisa noon. Nung nakabenta ako ng 3, sabi ko, sana balang araw matatamnan ko. Ginawa ko ito after 30 minutes. Masakit na yung ano ko, yung dibdib ko dahil may sakit ako. bypass kayo. Wala pa ba akong bypass Wala noon? pa nun. Masakit na, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mag-ano no, na kumuha ng magtatrabaho Oo. dahil walang pera.
Nung nakabenta kami ng konti, Mm-mm. pag kung may 600 ako or 900, tatlong araw magtatrabaho yung tao. Ah. Ganun lang, paunti-unti. Unti-unti. Oo. Sir, may na-mention ka kanina na may diskarte ka na hindi ka lalapit sa kamag-anak para huminga ng pera, kundi may dala-dala ka na ibebenta mo. Ayun, nangyari yun. Ang nakaisip noon yung pamangking ko. Oo. Ang pamangking ko. Ganyan ang gawin natin dahil maraming kaming gastusin eh. So, gumawa siya ng t-shirt. Ang nakalagay, Angel at work. Angel at Work. It costs 200 pesos per t-shirt. Mm. So, binenta ko yun ng 400. Lahat ng mga kakilala ko, kamag-anak ko, pinuntahan ko. Wala namang problema. Kukuha sila. Lahat ka mo. Iyon, medyo nakatulog yon. At saka yung sinabi ko sa yung sa PCSO, Mm. ayun, alam mo kung sino gamit ko, mga kabats ko. Ayun, tsaka siguro na-interview ako kasi pinakita ko yung bill namin at that time, that is something mga 900,000 pa yata. Ay, mamamatay sana ng anak ko Palabas kung na kami. Mayroon pa kaming utang na 400,000. may git 400. Kasi kung yung ibang pasyente, hindi ka pala halabasin. Nakikita namin eh. Hindi, ganyan yan. Hanggat ano, Sinangla namin tong lupang ito. Ito. 300,000. Oo, sinangla ko sa bangko. namin sa bangko. Sabi nga ng manager, Nick, alam mo ba kung paano magsasangla? Alam ko, sabi ko. Alam mo ba na magbabayad? Alam ko, sabi ko. Wala na akong magagawa eh. Wala na ako source eh. Ito na lang eh. Mm. May Sinangla. 700,000 pang bill namin na natitira nung suppose na lalabas na kami. So, nakabawas yung Tapos, pagsangla namin sa lupa. nung lumabas yung bata, payat na payat, naka-wheelchair, Pinapa-therapy namin. pinapa-therapy Hindi pa siya namin. talaga Tapos nilalabas. yung medicine niya is almost 1,000 per day. Ang ginagawa ko, halos maghapon, nagtitinda ako ng pako. Walang poknat yan. Para makakuha lang ako ng pera, para pambili ng gamot niya, pagkain namin. Tapos, binigay ng Lord John. Pero nakaraos kami. Hanggang sa pati yung utang namin sa bangko, binabayaran namin ng yung interest. Oo, diba? yung arrears is 3,000 per month doon. Arrears pa lang yun, ha? Yung interest. Sabi ko, hirap nito, sabi ko. Ilang taon nyo yan binayaran? 2 years, almost 2 years. Natapos kayo in 2 years? Natapos kami, bakit ka mo? Binenta ko yung bahay ko sa Buwak eh. So wala sa presyo. Okay. Kasi nahihirapan na akong magbenta magbayad ng arrears sa saka yung principal. Mahirap pala yung hindi nababawasan yung principal, nagbabayad ka. Takot lang ako eh. Paano ito pag kinuha ng bangko ito, edi wala na kami lupa. Oh. Yun lang, yun. Binalik na sa amin. Karaos kayo dahil Nakakaraos kami sa araw-araw namin pangkabuhayan dahil sa pako. dahil sa pako. Ayan. Pero minahal namin itong kabuhayan ito. Okay, Mina. Sige nga, sir. Ikwento mo nga sa akin, anong ibig mong sabihin doon sa minahal mo yung hanap buhay na to? Eh, siyang naging bread and butter namin. Ito, bigay kasi ng Panginoon to, malaking grasya sa amin yan. Naranasan kong makipagtrabaho ng more than 20 years noon bilang furniture maker. Yun, may boss ka doon. Ito, self-employed ako. Nasa yun na lang kung aasenso ka, hindi. Nasa iyo. Hindi ko naman sinasabing asensado ako. Ha? Umangat lang ng konti ang pamumuhay namin dahil sa pakong ito at masipag kami mag-asawa noon pa. Ngayon, matanda na, 65 na pa, sisi lang. Na, at least, sir, nung tumanda ka, eh, hindi ka na yung naghahabol pa. Ay, hindi na. Oo, yun ang maganda. So, yung kwento mo kanina, sir, na parang may kaibigan na kumuha ng no order ng Si Dr. Donna. Oo. Isang dentista yun na kaklase ng misis ko. Kumuha ng 3 packs na pako. Oo. Binibigay ko lang, binabayaran niya. Ayaw Tapos kunin. napilit niya ako kasi yung negosyo ko noon, relyenong bangus. Oo. Ayaw ko, sabi ko, hindi ko naman negosyo yun eh. Oo. Pero pinilit niyang bayaran yun dahil may gastos daw ako. O yun, nakakita ko, pera yun, 150 pesos. So, doon ka, ano? Dito ako nagumpisa.
Dito. Dahil doon, naisipan Dahil ninyo. naisipan kong negosyo. Pwede pala. Pwede pala. So, unti-unti, hindi kami nagmadali. Nung nakakakuha na kami ng konti-konti, lumabas na ako sa daan, nagkikipagkwento, may dala akong pako. Pero ang hirap, nung una hindi kilala eh. Ngayon, kilala natin rito sa Santa Rita. So, bali, sir, Saka sa Guagua. ikaw po ang nag-introduce ng produktong ito. Isang produkto na hindi nila alam. Ako talagang nag-full-fledged na vendor ako sa pako. Oo. Kaya nakilala ko ng Oo. konti dito sa Pampanga hanggang San Fernando, Lubao, Guagua, Santa Rita. Alam na nila. Yung kung minsan mga taga Maynila Oo. nagpupunta rito. Oo. Sabi mo, mas maganda itong farming na naging hanap buhay mo kaysa doon sa namasukan ka, kaysa doon sa furniture, kaysa doon sa barbecue, kaysa doon sa relleno. Yes. Farming, kamo Yes. ang pinakamaganda sa lahat na naging hanap buhay mo. Yes. Itong pinakamagandang trabaho sinubukan ko at talagang nagustuhan ko naman. Kailangan lang dito sa farming, Oo. sistema. Sistema. Ang ginawa ko rito, sa akin yung produkto, ako nagbebenta mismo. Oo. Ako nagmamarket. Kaya sabi ko nga sa mga katulad kong farmers, kung kaya nyong magbentang ng diretso sa mga tindahan o kung sino, Oo. idiretso niya para mas lalo kayong kikita. Oo. Ito ang pinakamaganda. Naririnig ko kay Sir Bobby yan palagi sa kanyang mga YouTube. Oo. Ang yun ang pinakamaganda is direct selling. Apa. Sir, masasabi ba na yun ang kaibahan mo sa ibang farmer? Yeah. Kasi maraming farmer nagre-reklamo, hindi daw kumikita, napakahirap daw. Yeah, Binabarat daw sila. Kaya kung minsan yung mga napapanood ko mga farmer, lalo na sa mga gulayan na yan, sa mga ampalaya, talong, Apo. parang kinakabahan sila palagi kung magkano ang presyo, yun ang pinag-uusapan nila. Kasi hindi nila hawak ang presyo ng kanilang presyo. mga produkto eh. Ang halos kumikita lang dyan yung trader eh. So, ang gawin nyo, kung kaya nyo, ang importante lang dyan, maghanap kayo ng market, magkaroon kayo ng kahit na maliit na sasakyan, o kahit na kulong-kulong lang, i-market nyo diretso dun sa palengke. Okay. Sir, ang tanong ng mga farmer dyan, paano i-market? Yan, itatanong nila. Iyan ang challenge sa ating mga farmer. Okay. Lahat tayo binigyan ng kaalaman ng Panginoon. Ha? Ang kayang gawin ng mga iba, kaya din natin mga kapatid. Bibigyan tayo ng mga kaisipan na maganda, makakapagplano tayo at magtiwala lang tayo sa Panginoon para tayo makagawa ng marketing sa labas. Huwag susuko, yun lang. Nangyari na sa akin yan, kung minsan dami-dami kong pako, hindi ko maibenta, pero hindi ako sumusuko. Naghahanap ako talaga ng market. Okay, sir. Pwede mo ba silang bigyan ng example? Paano maghanap ng market o paano mo gawin yung market para sa sarili mong tanim? Okay. Depende sa produkto mo. Okay. Okay, katulad nung sa akin, yung pako. Nung binebenta ko na yung pako, unang-una, kung may gusto akong puntuhan sa isang lugar, Okay. sa mga opisina, mag-iisip ako, may kilala kaya ako doon? Okay. Pag naisip ko may kilala ko doon sa opisinang yun, yun na! Hindi na ako mahihiya. Ha? Tutulungan kanya sigurado, nasa pagkikasama lang yan. Ngayon, sa mga opisinang ganyan, pag nakakapasok ka, ang una mong pakisamahan, yung mga gwardiya. Para hindi ka makikipag-away. Para makapasok ka. Para makapasok ka. Yun lang. Para hindi sitain ano yung dala-dala mo. Pangalawa Okay. pangalawa pala. Pangalawa. It is the quality of your product. Yun ang Okay. number one. Pag ang produkto mo may quality, ano nila yan, bibilhin nila yan. Oo. Pangalawa, huwag niyong isipin na magtutubo kayo ng malaking-malaki. Okay. Ang importante, magtutubo kayo, tutubo kayo ng konti, at babalik ang customer nyo sa inyo. Okay. Yun. Pero sir, yung sinasabi mong konting tubo, baka mas malaki yon kaysa sa binenta mo sa mga trader ang produkto mo. Tama. Kasi pag medyo mababa ang benta mo, asahan mo,
Pag magandang quality na produkto mo, babalik at babalik ang customer sa'yo. Yan ang sikreto ko eh. Pagbutihin nyo ang pagpapackage o kung ano pa man, huwag nyong lokohin ang customer dahil yan ang buhay natin. Okay. Kakaiba ka. Kakaiba ka sa ibang farmer dahil ikaw ay nag-exert ng effort Yeah. para hanapin yung market, Yeah. para kumita ka. Sir, kung hindi mo ginawa to, sa tingin mo, nagtuloy-tuloy kaya itong negosyo na pako? Ay, hindi. Saan ko dadali ng pako ko? Kung hindi ko i-market yan. Ngayon, pag medyo marami na yung produkto mo, yung pako mo, katulad na sa akin, pako, may lalapit na mga magtitinda sa iyo yan. Magkikipagtubo. Sila. Kung ang Parang presyo, reseller ang Oo, tawag reseller. ngayon. Kung ang presyo mo sa labas, let's say na 80 pesos, hindi naman ngayon, no? Kahit naibigay mong 60 pesos sa kanila para kumita sila, sila nang magbebenta. Sila nang bahalang papatong. Pero Ganun at lang. least, ikaw pa rin ang nagsabi ng presyo. Ikaw magsasabi sa presyo mo. Bahala sila kung Paano magkano nila papatungan? paano nila papatungan. Oh, at least yung presyong gusto mo, siguradong Sigurado kikita ka na yan. doon. Sigurado yan. Oh, Kikita yan ang na ako kibahan doon sa nagtitinda ka sa trading post. Oh, ako may ikaw, control. Hindi ikaw ang nagsasabi ng presyo. Anong sabing presyo sa'yo, wala kang choice. Kasi hindi mo naman pwedeng ibalik yung produkto mo sa bahay mo. Masisira lang yon. So kung ano yung presyong sinabi sa'yo doon sa trading post, ayaw mo man o gusto mo, Take it or leave it, sabi Take nga. it or leave it. Oo. Ayan. So, yun ang kaibahan. Mm-hmm. Definitely, yan ang kaibahan. Sir, paano ka nag-set ng tamang quality? Kasi sabi mo, quality. Paano mo nalaman yung tamang quality? Okay. Unang-una, kailangan yung first quality ng pako, number 1, hindi yung matigas. Okay. Ha? Kailangan yung malambot na talagang kayang kainin ng tao. Ako, inaano to, kinukuha ka ng pako, ganito lang kahaba. Ganyan Yan, lang. malambot Yan na malambot lang yan. Ganyan na, huwag kang kukuha ng ganyan kahaba. Tatapos ibabox mo. Magagalit yung mga customer sa'yo. Hindi nila makakain. Pangalawa, Sir, isingit lang ako doon. Kasi ako, marunong talaga akong kumain ng ganito. At ang nabibili ko ay yung nanggagaling sa Quezon na paminsan-minsan ka lang makakita. Makikita mo yan sa mga flea market. Pero hindi ka makakita sa regular na palengke. At ang binibigay nila, yung buong ganon. Mahaba. Nakatali. At kukunti lang makukuha mo doon. O tapon lahat yun. tapon. Sa'yo, ang binibenta mo, Diretso na. ganyan na. Ganyan na. Tsaka malinis na. Malinis na. Malinis ko na. Yung sa akin, sa mga restaurant, gusto nila ng puro, karamihan puro sa mga restaurant, bibigyan ko ng puro. Iba yung presyo ron. Sa Pag mga sinabi mong puro, anong ibig sabihin? puro pa kulang. Walang sauce, walang itlog na maalat, walang kamatis. Yung mga ordinaryong binebenta kong naka-styro, sa mga Pangbahay yun. ordinaryong customer, gusto nila yung kakainin na lang. Ang nilalagay ko, yung sauce na ginagawa ko, yung isang buong itlog, tsaka 2 kamatis. Yan na yan. Yun na yun. Tapos ilang kung grams gusto yung pako? hindi bababa sa 150 yun. 150 grams. Kung maaari, lalo na kung medyo mahina ang benta, marami pa ko, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa. Di baling sobra. Di baling sobra, makabenta ka lang. Yun. Pero wag kang bababa sa 150. Ngayon, yung styro, naka-styro yan, napakamura naman na pako mo, dapat ganyan-ganyan na lagayan. Hindi sir, para mag-enjoy naman kayo, sabi ko. Unang-una, kung binibili ko yan, hindi ko kayang bentang ganyang presyo. Sa akin yun eh. Sa akin kasi yun eh. Kaya kaya kong ibigay sa inyong ganyang halaga. Tama. Kaya yung mga reseller, mataas ang benta nila dahil kinukuha lang sa akin. Binibili lang. Oo, yun. Sa'yo, kahit sumobra pa sa gram, andyan lang naman sa garden mo. Kahit na Dito lang sa farm. Kung isa o dalawa lang. Dito, sir? Pwedeng umapit Pwede, sa bed? Mas maganda nga eh. Okay. Bakit? Maganda yung nadadaganan eh. Gusto niya. Oo, gusto niya. Gusto ng Iba yan. Iba yung ibang klase. Ibang klase. Hindi masisira yan. Lalong lilitaw yung
Yung bunga. Oo, lalo na kung makapal. After 2 days, lilitaw yan. Oo. Ganun lang. Okay. Ano pa sir ang mga tip mo sa pagbebenta? Sa pagbebenta, kailangan may sistema ka. Okay. Let's say na nagbebenta ka. Ano? Gabi pa lang, kailangan yung schedule mo, nasa isip mo na. Okay. Sasabihin kung saan ka pupunta. Na plano mo na. Kung anong oras ka aalis. Kung anong oras ka mamimitas. Nakaplano na palagi. Ako, ganyan ako eh. Lahat ng ginagawa ko, nakaplano. Let's say na bukas may gagawin ako, gabi pa, ipiprepare ko na. Mga ganyan. Alam mo anong oras ka aalis, alam mo anong oras ka matatapos. Oo. At saka ang number 1 pala, ganito. Pag umorder ang customer, itatanong ko, ilan? Anong oras? At saan ko'y dadalhin? Yan ang pinaka-importante tinuturo ko sa mga pamilya ko. Ilang styro ba? Anong oras ko dadalhin dyan? Ha? At pagkatapos, huwag kang pasisira. Kung sinabing alas 9, pag umuho ka, alas 9 nandun ka. Ganyan ako magbuot ng umpisa. Yun. Huwag mo sasabihin, oo ka, tapos hindi mo i-deliver. Masisira ka lang. Masisira ka. Hindi na babalik yan. Hindi na babalik yun. Magagalit sa'yo. Magagalit sa'yo yung tao. Okay. Kung minsan, ganyan, order sila. Sabi lang, nakabilao. O, halagang magkano? O, yung may 400, may 500. Depende sa laki ng bilao. O, anong oras nyo kukunin, sir? O, ganyan-ganyan. Bago dumating oras, tapos na sa akin yun. At saka hindi ako, kung wala akong stock. Kailangan yung mga materialis mo, palaging available. Basta huwag mong i-commit kung hindi mo kaya. Huwag kang magko-commit kung hindi mo kaya. Ngayon, dahil sa COVID na ito, medyo humina ang benta kahit sino sa atin. Kahit sino sa atin, humina ang benta. Ngayon, ang pako naman, pag ayaw mong magbenta di wag mong kunin. Andyan lang. Andyan lang. Okay. Tatanda lang. Wala. Tatanda lang. Tatanda lang. Oo. Okay. Itong dinaanan natin, sir, na pako, itong inaapak-apakan natin. Maganda yan. Okay. Ilang taon na to, itong halaman na to? Mayroon na sigurong mga 8 years. 8 years na to. Ibig mong sabihin, sir, simula nung nagtanim ka hanggang ngayon, hindi mo na pinalitan yan. Pako pa rin yan. At all year round, tinitrim na lang yan. Tinitrim lang. All year round, meron kang harvest. Mayroon. All year round, may pera ka, may kita ka. Kung masipag ka. Kung masipag ka. Ganun lang yan eh. Kung tamad ka, walang mangyayari sa'yo. Lalaki ang pako mo, hindi mo may bebenta. Pero kung masipag ka, pagkakapera ka. Okay. Pinakamaganda, sir, siguro, na feature ng produkto mo ay organic. Organic. 100% ito, sir. 100%. Okay. Walang daya yan. Magagalit ang Panginoon pag sinabi kong organic na hindi naman pala. Kasi hindi naman pala. Sige, sir. Pag nagkaroon ka ng bagong customer, ang importante yung quality ng produkto mo. Pag nagustuhan yan, ibebenta ka sa ibang kakilala nila. Sila na mismong magbebenta sa'yo sa item mo. By the way, gaano kalaki kinikita mo dito sa pako? Secret. It depends. Basta yan lang po, nakagawa ng bahay. Nakakaraos. Nakakaraos. Araw-araw nakakaraos. Medyo nakakain ng medyo tama naman sa oras ngayon. Hindi ka, tsaka relax na relax ako. Konting galaw. Okay na dahil sa edad kong ito. Sige. Ito pa yung mga sitaw ko. Ayan. Maya-maya, baka sakaling madulas si sir, sabihin niya magkano kinikita niya. Hindi naman tayo mayaman, kaya in-invite ko siya para may feature ito at maingganyo yung mga ibang farmer na magtanim sila. So again, yung lagi kong sinasabi po na hindi palakihan ng farm. Yeah, dapat kumikita ang farm.
Eksakto, ito po ang perfect example. Dito tayo, sir. Dito tayo. Okay. Palagi sinasabi ni Sir Buddy yan narinig ko sa mga vlog niya Oo. Sabi niya, wala naman sa laki ng farm, wala naman sa hektarya. Ang importante dyan, paano ka kumita. Oo. Ito, backyard farming. Oo. Mga ano lang ito. Siguro, mga 3,000 square meters lang. 3,000 square meters lang. Dati mga 4,000 plus, pati yung bahay namin na po ito. Oo. Ngayon, kumonti pa. Oo. Pero, sa loob ng 11 years, nakaraos kami dahil sa pako. Dahil sa pako. Ang lahat ng yan ay galing lang sa Panginoon. Oo. Grasya ng Panginoon yan. Kaya kami, nagpapasalamat kami sa Kanya na binigyan kami ng gift na may bonus pa. Oo. Ngayon naman, ang itatanong ko sa'yo ay yung mismong pag-aalaga ng pako. Kung pwede ho nyo kami mabigyan ng mga konting tips ba, paano yan ginogrow? Hindi naman maselan ng pako Hindi maselan. Usually, alam nila, kinukuha lang yan sa mga tabi-tabi ng ilog Oo. Ha? Tabi-tabi ng ilog. So, kasi pwede pala, wala ka namang ilog dito. Wala na kamang ilog dito. Ang importante, Oo. yung lugar na lilim, hindi direct sunlight, at saka palaging basa ang tubig, ang lupa. Laging basa. Oo, palaging Ibig basa. sabihin ba yung nag-hold ng water yung lupa? Oo. okay. Mababaw ang ano rito, ang sibol sa Kapampangan Oh, I see. So may tubig, pero hindi kailangan nakababad. Hindi kailangan nakababad ng matagal. Ayaw din yon. Ayaw din niya. At saka yung konting sunlight. Pag dinirect sunlight mo, lalo na sa taniman ng palayan, Ayaw din niya. hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Mamamatay din. Okay. Meron akong isang example dito. Meron akong part dito na pako, dito. Sige, sir. Pag panahon ng summer, ito mga 2 taon pa lang siguro ito. Panahon ng summer, itong parte ng mga pakong ito, makikita mo ito, talagang akala mo mamamatay na Tuyo-tuyo lahat ang mga ito, wala ka nang makukuha. Wala. Pero pag umulan yan, sisibol ulit. Ganyan ang pako. So kahit na nadadry siya, hindi mo kailangan tanggalin. Hanggat may ugat Kaya yan. mo lang siya dyan. Magiging dormant lang. Oo. Ngayon, ang pag-aalaga niyan, hindi kailangan ng fertilizer na ano natin. Kung mayroon kang manure, mga chicken manure, mga carabao manure, mga cow manure, o kaya yung mga dahon-dahon ng mga lamang ganyan, yan lang yung pataba nila. Walang chemical, walang insecticide, fungicide, wala. Ano po ang ginagamit yung pamuksa? May peste ba sa pako? Mayroon, kung pwede. Bobombay mo ng pesticide. Kung gusto Kaya lang, hindi na naman organic. Hindi namin ina-apply yun. Bakit ka mo? Kung may pesticide, hindi naman masyadong marami kung may uod. Balang araw bababa din ng mga uod di wag mo kunin yung may uod. Iwasan mo na lang. So, yung buong taniman, ilang percent yan ang nakikita mong uod? Hindi naman masyado. Insignificant. Katulad ngayon ko, konti lang. Insignificant yan. Oo, katulad yan. Hindi siya nakaka-alarm. Hindi. Katulad niyan, kung may nakuha ka, na-harvest ka, pag nilinis mo yun, makikita mo naman, nagpupunta sa taas Sa itaas. Aalisin mo lang yun. Konti lang naman, hindi naman terrible. Hindi katulad sa mga gulayan talaga, pag umatake, lalo na sa pechay at saka uubusin talaga. Pero ito, hindi. Hindi. Ako, pabayaan ko lang. Magsasawa rin sila. Ang importante, organic. Pero hindi pwedeng patayin ng halaman. Nagagawa mong organic kasi yung halaman mo ay hindi niya talaga actually kailangan ng mga synthetic. Totoo. Sir, gusto kong marinig sa'yo. Tama ba? Kikita ka sa ganitong klaseng crop ng walang inputs? Kikita ka. Pag tinanim mo yan, naglilinis ka lang ng mga grasses.
Oo. Tapos nag-harvest ka na lang. Tapos. Yun na. Pag nabuhay yan, dire-diretso na yan. Ngayon, kung Basta harvest ka na lang harvest. tapos linis lang. Oo. Linis lang. Oo. Low maintenance. Low no maintenance. halos. Low expenses. Low expenses. Ang ano lang dyan, ang ano mo, yung pagpipitas. Yun ang babayaran mo. Sandali lang naman yung pag ano na yung mga pako. Oo. Madaling, let's say nakakakuha ka ng 3 kilo, 4 na kilo isang araw, marami na yun. Marami na yun, organic yun eh. Ngayon sir, kung gusto mo magtanim, anytime, bibigyan kita. Ng pananim. 2 kamay, bibigay ko sa'yo. Pananim. Para makita ko balang araw, mayroon akong pako sa tanay. Nagaling sa akin. Tama? Tama, sir. Dito, simpleng buhay, kaya mo yung marketing, kikita ka, sigurado, pag nakabenta ka. Tapos, sir, ang buyer mo, nagte-text na lang sa'yo. Nagte-text. Katulad kanina, may text sa akin, yung pagmarangli, magte-text. Oo. Yung mga ibang customer, kasi nilalagay ko yung sticker ko doon sa packaging mo. Sa packaging ko. Ano na yung phone number? Makikita nila, tapos mabibigla ka, hindi mo kilala, tatawag yan. Ganun lang yun. Nagpakilala ko matagal. Pero matagal ka nagpakilala? Matagal ko nagpakilala. Hindi naman kagad-agad nagiging successful ka. Pero sulit yon. Sulit naman. Ito ngayon, hindi katulad ng dati na pagod ako. Dahil medyo may edad na, paisi-isi na lang. May nagtatrabaho ko, may taga-kuha ko ng pako araw-araw, buwa na ng sahod nun. At least, hindi lahat sa akin. Okay. Sir, sabi mo, ang mga halaman mo dito 10 years, 8 years, ilan pa? Anong pinakamatanda? Yun, mga 13 to 14 years. 13 to 14 years doon sa ito yung pinakabago ito. Mga 2 years pa lang yata ito, hindi ko nagkakamali. So 13, 14 years, minsan ka lang nagtanim. Hanggang ngayon, nag-harvest ka araw-araw. Hanggang buhay ka. Hanggang buhay ka. Kung hindi malulusaw ang mundo. Buhay ka. Ganun lang yun. Hindi ba sir, napakaganda ng ganung klaseng crop? Yeah. Kaya ina-encourage ko yung mga kasama kong farmers na ito, tinawag ko si Sir Buddy. Mayroon pa bang importanteng dapat malaman doon sa pagtatanim ng pako? Magtanim tayo pag tag-ulan. Okay. Pag summer ka nagtanim, wala yan. Hindi mabubuhay yan. Okay. Kailangan kahit na diligan mo pa ng diligan yan, hindi mabubuhay yan. Mahihirapan ka. Ang kinaganda ng pako, lalo na pag panahon ng amihan, lalo na yun, paparating na, makikita mo yan pag umaga. Ang daming lumulusot na pera. Puro lusot ka. Lusot ka sa pera. Wala kang bagyo. Walang bagyo Kahit dito. na may bagyo pa, kahit na malubog pa yan, bahayin pa yan. Nung minsan wala kang magigit ng pako dyan. Pag gumupo na yung tubig, mga ilang araw lang, may talbos na naman. May talbos na naman. Tama, sir. Ayan, Kaya yung sa'yo, magtanim ka ron. Sa mga nanonood po, ibang klase na naman na crop ito. Bigyan mo ako ng idea, sir. Magkano mo binibenta yung pako mo? Actually, solo ba tawag mo doon? Alin? Solo, yung isa? Yung walang halo? Yung walang halo, yung puro. Depende sa kung kanino? Kung layo ng lugar. Let's say, actually, yung mga purong pakong kumukuha sa akin, mga restaurant. Saan restaurant? Dito sa Pampanga? Dito lang, malapit lang sa Guagua. Hindi ako lumalayo, tsaka sa Fernando. Okay. Yung dito sa malapit, 100 pesos is 230 to 250 grams. Actually, 200 grams lang yun. 200 grams is how much? 100 pesos. 100 pesos. Hanggang 230 yan, karamihan, hanggang 250. Di parang nasa 500 pesos per kilo. 400 pwede. 400. Sa San Fernando, 120 pesos per styro. So, 500 na yon per kilo. Okay. Pero kung reseller ka, yung wholesale pa yon, yung presyo na yon, sir, sa'yo. Wholesale yon. O bababaan mo pa pag reseller siya? Pag reseller siya, yung binibenta nila, yung may halong
itlog na maalat, Oo. na may kamatis, na may sauce. Oo. Tapos ang pako niyan, di bababa sa 150 grams per box. Oo. O, sa reseller is 60 pesos. Mm. Bibigay ko. Kung ako nagde-deliver, 70 sa akin. Yung mga iba, 80. Depende sa kanila. Oo. Pero marami na yon. Good for 2 persons na yon. Good for two na yan. Oo. Na ulam ng 2 tao. Ulam na ng 2 tao. O, inaano pa nila. Kung minsan, lalagyan ng sibuyas, Oo. na puti, lalagyan ng mangga, lalagyan ng mansanas. Kaya nga salad eh. Salad eh. Kung minsan may cucumber pa yata o ano. Salad eh. Yung iba, sa tuna. Ayun, ginagawa namin yung sa tuna. Hinahaluan mo ng pako. Masarap din yun. Masarap din. At saka fiber yan. Ang pako kasi, pag kumain ka ng pako, gaganda ang pupo mo pag umaga. Okay. Yun ang ganda ng pako. Okay. Sir, yung nabebenta mo na 400 to 500 pesos na puro, yung termo, puro, ibig sabihin walang halo, walang ibang ingredients, ay ilang kilo ang na-harvest mo dito sa 3,000 plus na taniman mo, na square meter? Depende sa klima. Depende sa klima. Depende sa Yung klima na, Mm. yung klima, sir, na pinakamaganda. Yung medyo malamig na. Okay. May ambon. Ano yan? November, December, December January? hanggang February. Okay. Yun, pinakamaganda yun. Makikita mo talaga magbubulong ang mga pako. Okay. Wala ka namang ginagawa. Pero binibigyan ka ng pako. Oo. Pero pag summer, yun, medyo taghirap. Sige. Pero, Ah. makakakuha ka pa rin. Pa rin. Okay. Doon sa magandang klima, sir, ilang kilo ang na-harvest mo araw-araw? Actually, before na mag-COVID, pag marami akong order, Oh. lalo na pag Maynila, Oh. yung 10 hanggang 11 kilos per day makukuha ko. Kaya yun. Malinis na yon noon. Wow. Kaya yon, marami na yon. Okay. So, 10 kilos na lang. Doon tayo muna sa 10 kilos, sir. Kasi ito, kumbaga, maximum. 10 kilos times 4. 500. O 400 na O, lang. 400. 4,000. Yun? Ha? 4,000. 4,000 pesos. Hindi naman araw-araw yon. Ah, sige. Anong pagitan? Si sir, ayaw mabuking eh. Eh, kinuha mo na naman ako niyan. noon pa yon, sir. Noon pa yon. Noon pa yon. Ngayon wala na after before COVID na yon. Okay. Pero noon ang benta ko noon, hindi lang yung sa mga restaurant ko dito, halos araw-araw, interval may kumukuha. Maliban to sa mga binebenta ko sa mga opisina, may kumukuha pa rin dito sa bahay. Okay. Kung ito-total mo yan, kung minsan medyo malaki, kung minsan katamtaman. Sige, sir. Ano yung malaki? Yung malaki. Yung maliit. Nakakaraos. Yung maliit, sir. Yung maliit, nakakabili ka ng pang-ulam mo sa araw-araw. Ayaw talaga sabihin. Ganun lang yun. Pang-ulam sa araw-araw. At saka yung panggas mo sa motor. Oh. Yung ginagawa ko naman, let's say na pagkaya kong mag-deliver sa motor, hindi masyadong malayo, magmamotor ako. Nakakalis ng expenses yun. Ayan. Ito po yung highlight, sir. Oh. Ito yung nagawa last year lang. Ngayong taon lang na to. Hindi, last September natapos. Itong September lang? September last year. Last year. Tumira kami rito September 11, 2019. 2019. Oo. Okay. Ito. Hindi naman lahat yan, sir. Sa pako, majority of that is pako. How many percent yung majority? Sa mga 75 or 80%. 80%. Oo. Okay. Pero at least proud na proud ako Oo. dahil sa pinag-arapan namin yan. Oo. May sarili na kaming bahay ngayon. Matagal kayong nakitira lang. Oo. Pero may bahay kami sa Mawake, no? Oo. Kaya lang, bigay ng gobyerno lang yun eh. Oo. Bigay lang ng Yung gobyerno. resettlement. Resettlement. Ito yung pinaka, ano? Aha. Ayan. Ito po yung bahay ni sir. Ayan.
Marami siyang computer kamo. Okay, bakit maraming mga boxes ng computer dito, sir? Trabaho ng anak ko Ng yan. anak mo. Trabaho niya. Work from home siya. Work from home. Siya nag-set up ng mga bagong computer sa mga empleyado. Okay. Yan, naging bodega. Pero Bodega okay yung lang. bahay mo. Okay lang. Parehas yung anak niyo ngayon, home-based. Home base din. Yung isa. Ganon. Ayun, medyo Mabait ang Lord. napakabait nga ng Panginoon nung wala kaming benta dyan sa pakong yan. Medyo Nung mahina. COVID. Mahina talaga. Sa pandemic Buti na lang kasi yung mga nagtrabaho itong restaurant, dalawang anak ko. Nagtrabaho ito. Hindi ko naman sinasabing kawawa kami, wala ka na kaming mayroon. Mayroon. Nakakaraos pa rin. Nakakaraos sigurado. Simple Kasi buhay. iba ako eh. Ayaw kong tumigil sa pagtatrabaho kung talagang pawala na talaga. Kahit ano, pinasukan ko na nga eh. O ngayon, pag nasa Panginoon ka, nakarelax ka sa Kanya. Ibibigay niya. Katulad ngayon, sir, isa kang grasya sa amin. Bakit ka mo? Bakit po? Dumating ka rito, alam ko ang Lord, bibigyan pa kami ng maraming grasya dahil sa iyo. Ginamit ka niya. Totoo. Totoo yan. Totoo yan. Naniniwala ako. Kaya unang-una, na-inspire ako sa mga video mo. Marami akong natututuan sa Very pag-aalaman. informative yun. Very informative. At saka totoo yan. Hindi naka-edit lahat yung pakikita lang, yung maganda. Kahit na nagkamali ka, kahit takot sa sawa, pinapakita pa rin. Di ba, sir? Oo. Kasi ito sabi mo, sir, furniture, gawa mo to. Oh, ito, gawa ko ito. Mga 20 years na yan. 20 years na yan. Oo. Tingnan mo yung design niya, no? May detalye, no? Oo, matagal na yan. Puro So, ginawa ng computer. bodega yung magandang kitchen na, sir. Ginawa nung anak ka mo. Oo. Tapos dito sa likod, sir, pakita natin. Ginawa ng anak. Makikita nila dito sa likod. Ginawang bodega ka mo. Ayan. Makikita natin ay Sa likod. pako pa rin. Bago pa lang yan. Bagong tanim lang to. Oo, kung tagulan pa lang yan. Oo. Bakit yung Tingnan mo nabuhay, oh. yung pakumong luma meron siyang parang plat? Ito, Ito wala. ewan ko sa misis ko, pinatanim yung dire-diretso yun eh. Ah, diniretso na niya. Pag siyang nagtrabaho, iba-iba eh. Oo. Pero okay lang din naman yan. Wala Okay namang lang naman problema yan. Okay lang naman yan. Pampadami lang naman yun eh. Ah. Oh. Oregano. Oregano yan. Yan, magandang panlaban sa mga ants yan. Oh. Sa mga langgam. Talaga? Pag naamoy nila yan, naalis Ayaw nila. nila. Ayaw nila. Oh, ito yung mga halaman ni Commander-in-Chief. Okay. Ayan, simpleng-simpleng buhay siya, no? Ito yung buong pamilya namin. Anong name mo, sir? Si Tabacho. Ninyo Bogdat po. Ayan, kayo ang bunso. Apo. Hello, sir. Kaya po panganay. Si Tim. Basta yan. Kwento ko ni sir tsaka ni ma'am. Kinakwento kayo, kaya sabi ko, pwede ba sila makita sa camera? Oh, buong pamilya, buong pamilya na. Ayan. Kuha ko sir, kung ano ko kayo ng litrato. Ma'am, ano po ang mensahe ninyo sa mga nanonood din sa atin na ano ang aral na matututunan nila sa inyo? Unang-una, dapat ako, through experience, laging nagpapasalamat sa Diyos everyday. Habang nagtsatsaga sa pagkukuha ng mga talbos ng mga pako, nagpapasalamat ako. Everyday yon. Araw-araw yan, kumakanta pa yan. Ako habang nagtatalbos ako, kinakanta ko yung give thanks to the Lord. Yon. Talagang yon ang masasabi kong sekreto. Tsaka yung tiyaga. Basta nagtiyaga kami, hindi kami magugutom. Ako, sir, ang mensahe ko sa mga nanonood sa atin. Tama yung sinabi niya.
Number one, unahin mo ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya araw-araw. By the grace of the Lord. Hindi lang tayo nagpapasalamat, kumilos din tayo. Lahat tayo ginawa ng Panginoon na 5 senses. Ha? Kumilos tayo. Hindi naman yung para tayo yung tamad na hinihintay natin yung bayabas para anuin lang sa bunganga mo. Hindi. Magpakapawis tayo. Katulad nating mga kasama kong farmer, let's say na pag wala tayong ibang ginagawa, o kaya sa mga backyard na ganyan, kung ano man ang produkto nyo, lalo na ngayon, medyo mahirap ang buhay, magtanim tayo ng mga gulay na pwede nating kainin. Para balang araw, darating ang araw, may pwede tayong pitasin at makakabaw sa ating mga gastusin. Hindi natin namamalay. Anong gagawin natin? Matutulog tayo. Let's say na may pension ka. May pension ka na, hindi na ako magugutom. Pwede pa rin tayong magpawis eh. Nakakatulong pa yun at makaka-harvest pa tayo balang araw. Kasi dapat unahin muna natin ang Panginoon. Number one yan, lahat na sinasabi ko. Kasi lahat ng mga ito galing sa Kanya eh. Galing sa Kanya yan. Maswerte nga tayo. Binigyan tayo ng grasyang ganon. Ngayon, nung nasa balungaw ka, bata ka pa, hindi ganyan ang buhay mo. Hindi mo na-realize yan, sir. Ngayon, nagkaroon ka ng 3 magagandang anak na mabait yung asawa mo. Nakikita ko sa mga video yon na united kayo bilang isang pamilya. Pasalamatan mo rin ng Panginoon doon at mahalin mo ang trabaho mo. Mahal kita eh. Kahit nga lang tayo nagkita eh. Kasi yung ibang sinuswerte, parang nag-iba na eh. Kumbaga sa nakakalimutan na siya kasi maswerte na yung buhay kasi nila. Actually sir, kung tutuusin, cannot be rich ka na sa sitwasyon mo eh. Bakit ka mo? Maswerte na talaga. Cannot be rich. Pero inabot pa rin kita. Alam ko kasi humble ka eh. Mabait kang tao, alam ko. Sa pagsasalita lang, alam ko na eh. Napakalambing mo sa mga anak mo eh, at saka sa asawa mo eh. Diba? Humble ka. Ang importante, huwag natin kalimutan ng Panginoon. Huwag tayong lalaki ang ulo. Magpasalamat tayo sa binibigay niyang swerte sa iyo. Yan ay isang bonus na lang. Lahat Dahil yan, gift lang yan, pero bonus yan, sobrang yan. Huwag mong kalimutan yan, sir. Bawat magbiyahe ka, magpasalamat ka sa Kanya. Magkaroon ka ng pares yung maging guidance mo sa mga biyahe mong malalayo. Alam ko, malayo yung mga biyahe mo eh. Oh, mahirap yan eh kung puyat ka. Pinapayag mo na sir. Totoo. Nangyari na sa akin yun eh. Nangyari na sa akin. Basta sa sobrang sipag mo, kung bisan, nakikita ko bisan nasa Tagupang ka, nasa Bicol ka, kung saan ka. Tapos bailan ang ano mo, mahirap yan kahit na 50 anyos ka pa lang. Dapat talaga kumisan kukuha ka ng kapalit mong driver. Oo. Pera lang yan eh. Huwag mong ipunin ng ipunin niya. Yung ginastos mo, yun lang sa'yo. Yung iiwanan mo, hindi sa'yo yan. Ang sa akin, sir, ganito. Yung mga anak mo, malalaki na rin. No? Sabi ko sa kanya, mas matanda ako sa'yo kahit na magaling ka. Huwag mong isipin yung mga anak mo pag nasa edad ka na. Ha? Pag napatapos mo yung mga anak mo, sila ang gagawa ng buhay nila. Huwag mo silang kontrolin ang pagkaya na nila. Kasi pag wala ka na, paano sila kung hindi sila marunong tumayo sa ano? Sa'yo mas delikado, babae ang mga yun eh. Talagang dapat inaano mo yan, sinisecure mo ang mga yan. O, kailangan yan. Pero makikita ko, mababait yung mga anak mo eh. Mababait. Pero huwag mo pagbawalan pag nagkaroon sila ng pag-ibig. Kasama sa tao yan. Oh. Ako, hindi ako may iyak. Oh. Tama ba yung sinasabi ko? Alam ko, kumisa, nung nagkasakit ka, ilang araw wala ka. Halatado kang nagkasakit eh. Hindi, tsaka... Nagtataka ka sa akin, alam ko lahat mga video mo eh. Ayan yan, sir. Sikat ka na, mayaman ka na. Ay, naku. So, dapat wag naman masyadong malasing sa tagumpay. Sa katam. Dapat, Oo, sir, talaga sikat ka na. ng Lord.
Lalo na ngayon, nakilala mo ako, na-videoan mo kayo. Mas lalong darami ang mga manonood sa iyo. Subscriber mo ka. Share ko mga yan, tingnan mo. Oh. Paminsan-minsan naman magpahinga ka kahit na linggo lang. Kahit linggo nagtatrabaho ka. Ha? Pahinga ka. Medyo kahit na kaya mo, pag ang tao inabot na 50, iba na rin ang ano niya eh. Iba na. Ako sir, pag after lunch, doon ako. Nakahiga ako doon. Halos kalahating araw, nandun ako, nagpapahinga. Sa edad ko ito, 65, magtatrabaho pa ako na maghapon? No way. Mamamatay lang ako. At saka, Oh. parang walang kwenta. Anong halaga nung pinaghirapan mo kung magkasakit? Pinaghirapan mo. Hinay-hinay lang, wag mo Marami mong pera, hindi mo naman dadalhin. wag mo nang sabihin na gusto ko araw-araw mayroon akong vlog, mayroon akong video. Wag mo nang kunin 'yon. Pwede ka naman doon sa mga anak mo, papalit ka. Sipag mo eh. Pati pag ano ng mga gulay sa ano, ikaw eh. Oh. Isa Ganun. lang ang buhay ng tao. Alam ko, nag-enjoy ka eh. Ako rin nag-enjoy sa mga vlog mo eh. Oh. Sipin mo, gabi-gabi nanonood kami sa'yo. Oh. Gabi-gabi yan. Eh, wala kaming pukna. Tinitingnan ko, bakit dalawang gabi na wala siyang bago, sabi mo. Oh. Yun pala, may nangyari. Oh. Pero ang gaganda ng mga experience mo, iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar siya. Yun ang advice ko bilang isang kapatid na nakakatanda sa iyo. Napakasarap na mag-rest sa Panginoon. Ganun lang. Kami, sir, tingnan mo, ang daming namin dinaanan na pagsubok na puro sakit. Simple ka mo. Hindi na simple, puro matitindi. Yung lahar, grabe. Pero ang moral lesson ko dyan, sabi ko, pag nagkaroon ka ng pagsubok na ganyan, na hindi naman galing sa Panginoon, lalo kong tumatawag sa pananampalataya. Yun ang tandaan natin, sir. Magkakaroon ka ng matinding pananampalataya pag nagkakaroon ka ng matinding pagsubok sa buhay na hindi naman bigay ng Panginoon. Ayan. Ano pang question mo, sir? Hindi ko na kayang magtanong. Bakit, sir? Masyado na akong madaldal. Iba na yung topic natin, no? Sir, thank you, ma'am. Oo. Salamat po. I'm expecting you to come back here. Opo. And i-prepare mo yung Tanay Rizal mo doon. Tapos punta ka rito, bigyan kita ng pako. So, ano sir, i-close na po natin. Okay, thank you very much. Salamat, ma'am, sir. Thank you very much sa pagdalo niyo rito, sir. Hindi ko makakalimutan yan.